Hello sir, kung retroactive po yung salary increase ngayon 2024, paano naman po yung mid-year and year-end bonus this year? Di ba po equivalent to 1 month salary yun? So yun na nga, since effective January 2024, ito pong pagtaas ng sahod through the Executive Order number 64, ang mangyayari niyan, yung eligible na sahod natin sa ngayon ay nakabase na doon sa table ng first tranche ng salary increase o first tranche na nasa Executive Order number 64. So mas mataas na dapat yung sahod natin ngayon compared sa actual na tinanggap po natin. So mas mataas na po yung deserved eligible amount of mid-year bonus and year-end bonus natin. Kaya nga po nagkakaroon ng ito pong differential sa sahod doon po sa January hanggang sa buwan before sa actual implementation. No? If ma-implement yun ng September, then yung salary differential is from January to August. Included po sa differential na yan ay mayroon din pong separate differential for the mid-year bonus. Kasi kulang nga yung mid-year bonus na natanggap po natin. For example, sa isa pong Teacher 1 or AO2 na tinanggap na bonus sa mid-year is 27,000. Pero yung sahod nyo na ngayon ay nasa 28,512 na. So kulang ng 1.5 yung kanya pong mid-year bonus. So magkakaroon ngayon ng differential for that mid-year bonus. So yung year-end bonus, pwede po nawala ng differential yun kung may implement na yung tamang sahod, yung nakapaloob sa EO64 na sahod before the November, no? Before the release of the year-end bonus. Mahaba pa naman yung panahon, so may chance po na yung tama na talaga na halaga ng year-end bonus yung maibibigay by November. Kasi may time pa for the processing para po dyan. So, we will be expecting for the salary differential from January to the month before the actual implementation ng tamang sahod, as well as for the differential doon po sa atin pong mid-year bonus na natanggap noon pong buwan ng Mayo.